Hi! Hello! Gandang gabi po sa lahat. Muli ako si Kagawad Dax sa Barangay 158. Magandang hapon. Ay, gabi na pala. Magandang gabi sa inyong lahat. Naway na sa mabuting kalagayan kayo. At nakakain na. Busog na ba? So, yon. Gaya ng sinabi ko kanina ay pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng salary, honorarium, tsaka double compensation. So, unahin natin yung salary kasi ito madali lang siya. Ang salary, yun nga, ibig sabihin nun ay isa kang empleyado ng private sector or entities na nakakatanggap ng bayad o sweldo na dahil nag-render ka ng oras na iyong trinabaho. So, it's like a fixed regular payment, monthly, bi-weekly, 15, 30, 10, 25, mga ganun yung mga payments, 'di ba? Yung sahod, araw ng sahod. So, fixed working hours performed dahil doon binabayaran ka, taxable. So, yun. Net ng mga deductions ng like SSS, PhilHealth, Pag-ibig. So, daming deductions dyan, di ba? May HMO pa yan. Mga ganun. So, yun. Fixed salary, ay fixed payment for regular or may, iba nga hindi pa, di ba? Mga, din, anong tawag nun? Temporary employee. So, pero, 6 months lang. So, yun ang tinatawag natin na salary. Pero, dahil sa barangay tayo, focus tayo sa honorarium saka sa double compensation. So, unahin natin yung honorarium. Ako, bilang isang kagawad, public servant, ang service ko ay yun, gumawa ng batas sa barangay, tumulong sa mga tao, mga ganyan, public service. So, nakaka-receive ako ng honorarium every month. May honoraria ako every month. So, diba? So, yun. Yun naman, walang tax, walang mga deductions, absent lang kung mayroon kang absent sa session, mga ganon. So, yun ang honorarium. Actually, ang dami niyan, di ba? Lahat ng ng government or agencies, honorarium ang nare-receive. So, halimbawa dyan ay ganito. Yun, ako bilang isang kagawad, barangay captain, tanod, lupon, barangay staff, mga military personnel na nag-work as security service sa kongreso, mga agencies, government agencies personnel, yan. Ang honorarium ay isang bayad na binibigay sa isang tao para sa serbisyo voluntaryo at walang tax. So, saan ba galing yung mga funds or pinabayad sa atin bilang honorarium? So, halimbawa ako, barangay kagawad. So, sa barangay budget. Depende sa barangay budget yung aking sahod. Kung LGU ka naman, yun, sa local government funds galing. Kung GOCC ka naman, ang GOCC, ibig sabihin yung mga government-owned controlled corporations. Halimbawa dyan, Pag-ibig, CCP, Duty Free, GSIS, marami pang iba. At GFI, ang GFI naman na sinasabi ay yung mga government financial institution. So, usually mga bank, like Land Bank, DBP, or Development Bank of the Philippines. So, yun ang mga sahod naman nila as honorarium charged from yun, respective corporation funds. Doon yun galing.
At isa pa sa NGAs naman, or of course national government agencies. Halimbawa, Office of the President, Department of Agriculture, DENR, DFA, marami pang iba. Ang sa honorarium naman nila ay galing sa respective appropriations in their annual GAA. So, anong ibig sabihin ng GAA or ZAA? Yun ay ang General Appropriation Act. So, yun sila. Dun galing yung honorarium nila dyan sa NGAs or the National Government Agencies. Yun, ako bilang kagawad sa barangay. Now, pag-usapan natin yung yun yung honorarium. So, difference between honorarium and salary, actually wala naman masyado. Based lang doon sa kung saan nakukuha yung pera na binibigay sa atin. So, salary, private company usually, honorarium, government. Tapos, ngayon, punta tayo sa double compensation. Wait lang. Tanong. Bago ang tanong pala. Double compensation, usually sa mga private citizen, ay wala pong problema doon. Kasi kung meron kang more than one na job or trabaho, yun, tawag doon ay double compensation. Wala na problema dyan as long as maayos yung pagbabayad ng buwis. Diba? On time ang pagbabayad mo ng buwis dyan. Or kung ano pa mga tax. So, tawag din kasi doon double compensation. Pero private citizen ka, so walang problema dyan. Pwede ka magtrabaho hanggat kaya mo ilang trabaho. Basta yun, again, okay ang buwis dyan. Walang ano, ang komplikado lang ay ang nasa gobyerno ka, sa posisyon ka ng government. Like, halimbawa ako, may tanong ako dyan. Halimbawa ako, sa double compensation na tayo ha. Halimbawa ako bilang kagawad. 'Di ba, may honorarium ako monthly. Tapos, sa gabi, nag-work ako as customer service representative or technical support sa isang private BPO. Bawal po ba yan o hindi? Or pwede po ba yan or hindi? Double compensation yun ha. Hindi siya bawal as long as wala kang nilalabag na batas. At as long as nagagampanan mo naman ang trabaho mo bilang kagawad ng maayos, diba? Wala namang problema dyan. At yun nga, walang conflict of interest, hindi conflict sa batas. So, walang problema dyan. Double compensation. Diba? Mayaman. Pero, ang tanong, at halimbawa, ako, bilang isang kagawad, may honorario monthly, tapos, nag-work ako as instructor or teacher sa isang state university. Pagpalagin na natin, Pasay University. Kagawad, tapos, instructor ng State University. Double compensation yun, diba? Bawal po ba yun o hindi? Bawal na siya. Kasi, ang State University ay government-owned. Ang bigay din sa inyo dyan ay honorario. So, hindi pwedeng parehas. Honorarium sa kagawad, honorarium sa pagiging instructor sa State University, sa University of Pasay. So, bawal yon. Tapos, isa pang tanong, o isa pang example. Ako, bilang isang kagawad, may honorarium every month. Tapos, presidente ako ng PWD Association. Tapos, nakakatanggap din ako ng honorarium doon. So, honorarium,
bilang kagawad, presidente ng PWD, may honorarium din ako nare-receive. Yun ang bawal. Bawal din po yun. Kasi again, double compensation, parehas honorarium. May mga batas po tayo dyan. Kaya bawal siya. Ang unang batas dyan ay ang DILG Memorandum Circular 125 Series of 2012. Okay? Sa DILG. Tapos, ang pangalawang batas na nagbabawal ng double compensation na ganon ang sitwasyon, ang Republic Act 6713, Section 7, Paragraph B, 2, ayun, ng Republic Act. Tapos, pangatlo, ay ang ating 1987 Philippine Constitution, Article number 9, B, Section 8, na nagbabawal ng double compensation na parehas honorarium ang nare-receive. So, bawal po. Tatlong batas po ang nagbabawal sa atin. Bilang public service, na nakaka-receive ng honorarium na double compensation na parehas honorarium. So, yun ang bawal po. Tatlong batas ang ating kakalabanin. Kung tayo makowa dyan, yung pinakamabigat po na penalty ang ating makukuha na honorarium. Diba? So, pag ano natin yan, ingatan natin yan. So, wag na natin gawin. Wag na rin tayong pwede ka namang actually magpresidente ng kung gusto mo talaga magserbisyo sa mga PWD. Pero, hindi ka dapat nakaka-receive ng honorarium. Walang listahan. Hindi ka nakalista. Walang ebidensya. So, hindi na mo pwedeng walang ebidensya yon kasi sinasubmit yun ng association ng PWD. So, hindi rin po pwede na magpangalan ka ng Mary Grace Piatos o mag-imbento ka ng pangalan. Hindi rin yung pwede. Labag din po sa batas yun. Dami din batas. Maraming, yung tatlong batas na yan ang ating kakaharapin. So, yun. Yun lang ang pagkakaiba nila. Diba? So, again, recap. Salary, yun, fixed payment o nare-receive mong bayad dahil fixed din yung oras na siniserbisyo mo, tinatrabaho mo sa mga private companies or entities, mga ganyan. Tapos, ang honorarium naman yun nga, government ang nagbibigay sa'yo dahil sa iyong public service, sa iyong mga serbisyo. Tapos, yung double compensation, as private citizen, pwede siya. As long as bayad maayos ng buwis mo. Pwede ka magtrabaho ng ilan. Walang problema kung private citizen ka. Pero kung empleyado ka ng gobyerno, nakaka-receive ka ng honorarium sa gobyerno, bawal na ang double compensation kung parehas ang pinagtatrabahoan mo ay under government. Parehas honorarium na re-receive mo. Pwede ka mag double compensation, halimbawa ako kagawad, pero private at walang at naaayon sa batas. Walang conflict of interest. Baga. So, yun. Tapos, ito pa pala. Ayon sa batas natin dyan, sa honorarium. Bawal din yung may honorarium ka, hindi ka double compensation, pero wala ka namang ginagawa. Bawal pala yun. Bawal. Alam mo yun? Bawal. May artikulo na bawal. I-research mo na lang. Bahala ka dyan. Article, yun, first time in the history na meron tayo niyan. Dito. So, bawal siya. Sana ma-realize na bawal siya. Diba? Double compensation yun. Sabi niya,
Yun lang, peace po. Pero kasi yun, bawal pa. Tinatakay lang po natin.